Magandang araw po, Mami Lynn, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Andrea, Tubong Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay karanasan ko noong ako ay bata pa at aktibo sa kalikutan. At ang kalikutan kong iyon ay kamuntik nang mauwi sa malagim na kamatayan. Nakasilip kami noon ng pinsan kong si Lydia sa siwang ng nakabukas na pinto. Ang pinto ay patungo sa lagusan pababa sa ilalim ng lumang bahay. May naririnig kaming salita na tila banyaga at hindi namin maintindihan. Magkakapit kamay kami ni Lydia dahil kinakabahan na baka kami ay makita ng taong nasa loob. Dahan-dahan kaming umatras upang lumayo. Ngunit sabay kaming napahinto nang marinig ang nakakatakot na boses ng matandang lalaki. Ang sabi pa niya, bakit daw namin ginagambala ang kaniyang pag-uurasyon? At bago pa kami makasigaw ay maagap nitong tinakpan ang aming bibig. Samantala, nalibot na halos ng aming mga magulang ang buong barangay ng San Joaquin, ngunit hindi nila kami makita. Lumipas na ang maghapon at magdamag. Tinanong nila ang kalaro naming si Ben baka daw alam nito kung saan kami nagpunta. Tumulong na rin ang punong barangay at mga kasama nito sa paghahanap sa aming magpinsan. Sa aming kinaroroonan ay nanlalaki ang aming mga mata ni Lydia. Sa kahindik-hindik na pangyayaring aming nasaksihan, panay ang ikot ng aming mga mata sa tindak. Dahil iyon lang ang kaya naming gawin. Nakatali ang aming mga kamay sa likod ng inuupuang silya. Ang pinagtutuunan namin ng pansin ay ang dugong tumutulo mula sa mahabang mesa na nasa aming harapan. Isang matalim na kutsilyong punong-puno din ng dugo ang nakapatong doon. Kung kanino ang dugo at kung saan ang gagaling ay hindi namin alam. Basta ang alam namin ay nababalot kami ng matinding takot at gutom ng mga sandaling iyon. Lalo pang nanginig ang aming kalamnan nang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang hukluban na may-ari ng lumang bahay. Halos sumabog ang aming dibdib sa pinipigil na sigaw na hindi namin mailabas. Palapit ng palapit ang matanda at amoy na amoy namin ang masangsang na amoy ng dugo na nakatalsik sa damit nito. Hindi naman sa amin ang punta ng matanda. Sa mesa ito dumiretso. Kinuha nito ang kutsilyo at kumikislap pa ang talim at kitang-kita namin kung paanong pinagpira-piraso ng matanda ang katawan ng babaeng nasa ibabaw ng mesa. At nang matapos ay lumabas siya saglit at pagbalik ay may pasan-pasan naman siyang isang babae na buhay pa naman at nagpipiglas ngunit duguan na din. Pabagsak nitong inilapag sa ibabaw ng mesa ang babae at saka inumpisahang pagpira-pirasuhin. Nalaglag pa nga sa harap namin ang isang piraso ng putol na kamay. Pagkatapos ay inilagay nito ang mga pinagpira-pirasong karne ng tao sa malaking timba. Umaagos ang luha sa aming mga mata ng pinsan kong si Lydia, Mami Lynn. Takot na takot kami sa aming nasaksihan. Gusto naming tumakbo at tumakas, ngunit hindi kami makaalis sa tali. Nang matapos ang ginagawang pagkatay ng matanda ay umalis ito. Pero ilang sandali lang ay bumalik at ang pinsan kong si Lydia ang kinuha. Nagpipiglas ang pinsan ko, ako naman ay walang magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Ibig nang sumabog ng katinuan ko sa mga nangyayari. Pagkatapos ng pinsan ko ay tiyak na ako naman ang isusunod na kakatayin ng matandang hukluban. Nag-umpisa ng mag-orasyon ng matanda. Nagsasalita siya ng wikang banyaga na hindi ko maintindihan. Nakapikit pa ito habang nagsasalita.
At nang matapos ay muling idinilat ang mga mata, kinuha na ng matanda ang matalas na kutsilyo. Kumikislap ang talim nito. Kapwa umaagos ang luha namin ni Lydia nang mapatingin kami sa isa't isa. Kapwa kami sindak na sindak. Tumango-tango si Lydia, marahil ang ibig sabihin ay tanggap na niya ang malupit na kamatayan. Pero bago pa maitarak ng matanda ang kutsilyo kay Lydia, ay malakas na bumukas ang pinto at agad na hinawakan sa dalawang kamay ang matandang lalaki. Salamat at dumating si inay at kasama ang mga taong barangay. Hinuli nila ang matanda at dinala sa presinto. Nalaman din ng karning tinitinda ng matanda sa palengke ay karni pala ng tao. Ang matanda pala ang kumukuha ng mga taong nawawalang kinakatayon at itinitinda sa palengke. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong